Good morning sa ating lahat. Topic natin ngayon ay tungkol sa pag-handle kung paano ma-resolve ang mga relationship na dumadaan sa mga pagsubok. Meron akong nabasa na short story about sa mag-asawa na nag-turn into sour ang kanilang relationship and then ended to divorce. Then umalis yung babae. After a day, bumalik yung babae. Ang kanyang reason ng pagbalik niya ay aalagaan niya yung mga halaman. So, doon. So, kung makikita mo, halaman nga lang ba talaga ang binalikan? Dinala ko itong issue na ito sa labas. Nagtanong ako sa ilan sa mga senior students kung ano ang kanilang insights to settle the relationship crisis. Isa sa napagtanungan ko, sabi niya, pagka nagkakaroon ng hindi magandang pagkakaunawaan, huwag hayaan ang sitwasyon. First, sabi niya is to get both sides opinion. So, pakinggan ang opinion ng bawat isa. And then yung goal mo para sa pakikipag-usap ay to settle the problem or to reconcile. Hindi para manalo hindi para ipaglaban kung ano man ang iyong paninindigan, kundi para pakinggan din ang paninindigan ng kabilang panig. Yung isa naman na estudyante na napagtanungan ko, sabi niya ay pag-usapan ng problema. And then, ilagay mo ang sarili mo sa sitwasyon niya para maunawaan mo bakit ganun siya. And then, pag hindi masettle, sabi nung isa, call off muna para hindi lalong mag-trigger ang sama ng loob. Lahat naman ng mga sinabi nila ay tama, di ba? Pero meron lang akong dinagdag na dalawa. Yung una, magpakatotoo ka. Maging totoo ka sa sarili mo. Ito yung nararamdaman mo. So, nasa kanya na yan kung tatanggapin niya o hindi. So, parang kagaya lang nitong kape. Itong kape, sadyang mapait, di ba? So, nasa atin na yan na talagang umiinom ng kape kung tatanggapin natin ang pait o hindi. Ngayon, tinanggap natin dahil kape siya, kung napapaitan tayo, gumagawa naman tayo ng paraan na para maibsan ang pait, nilalagyan natin ng sugar. So, same din yun sa relationships. Basta nagpakatotoo lang yung kaibigan mo, nasa sayo na yan kung tatanggapin mo siya, kung ano man ang kanyang pagkukulang, ikaw na ang mag-a-adjust dyan. Kasi mas importante naman na ma-save ang inyong friendship. At pangalawa, bawasan ang ego or pride. Bawasan mo yung pride mo. Dahil kung mananatili kang mapagmataas o ma-pride, ay talagang hindi kayo magkakasundo dahil sisikapin mo na lagi kang nasa taas. Ang opinion mo laging nangingibabaw. Pero kung bawasan mo yung pride mo, makukonsider mo din yung opinion niya at sa loobin niya. Kahit na dumating sa punto na alam mo tama ka at mali siya, minsan kailangan din natin mag-tune down o kaya mag-adjust para lang ma-save ang relationship. At the later part naman, marirealize din naman niya yan na meron din siyang pagkukulang or meron din siyang kamalian. Ang importante, walang away. So, ganun lang ka-simple. Good morning at yun lang sa ngayon.